Isang marilag na araw sa lahat. Para simulan natin ang talakayan sa paksa natin sa linggong ito, ay nais ko munang balikan natin yung naging gawain ninyo bago ang araw nito. At sa pagkakaalala ko, ito ay may patungkol sa pagre-revisa ng isang teksto. Pinamagatan nga ang gawain na iyon na pagre-revisa, kaya mo ba? Kaya alamin natin ngayon kung ang mga naisulat ninyong pagwawasto na ang ginawa ninyong pagre-revisa sa tekstong ito ay tama nga ba? May nakita ba kayong pagkakamali sa teksto na ito o wala? Alamin natin yan. Okay, so sa tekstong ito, makakakita tayo ng mga pagkakamali. Unang bahagi pa lang ay may nakikita na akong mali sa tekstong ito. At naway nakita ninyo lahat ng pagkakamali, lahat ng dapat i-revisa sa tekstong ito. At alamin natin kung katulad ba ng mga narevisa ninyong bahagi ng tekstong ito ang siyang ipapakita ko ngayong bahagi kung ano yung mga pagkakamaling makikita natin dito. At narito ang mga sumusunod. Yan. So, ang mga naka-highlighted na mga salita riyan ay ang siyang mga dapat ninyong iwasto sa nasabing teksto. Kaya ikli-ikli man niyang teksto ay madaming dapat baguhin, madaming dapat revisahin, madaming dapat iwasto. So, mula sa mga nakitang kamalian na iyan, paano na natin yan maisusulat sa wasto at pinal na teksto na nasulatin? So, narito ngayon yung pagwawasto. So, ang sining ng Pilipinas ay isang pangalang pantangi at ang mga pangalang pantangi dapat isinusulat ang unang titik ng malaki. Kasunod, makikita natin na naka-highlighted din yung na. Pinalitan yan ng I since yung balarila ng pangungusap ay hindi wasto. And so on. Maging yung mga pagbabantas na ginawa, kung makikita ninyo yung kultura, impluensya at tradisyon, may bantas dapat yan na kuwit. Yung malayan, naging malaya since para maiugnay yung transisyon ng pangungusap ay maganda. Okay? So yung salitang Chinese naka-capitalize tapos naka-italisado. Since kapag susulat ka sa Filipino, yung mga salita na kung saan dayuhan sa ating wika, dapat ay ini-italize siya. Okay? So, hanggang sa kahulihang parte, makikita ninyo sa huling parte na kung saan marami yung isang lipon ng salita, yung siyang naka-highlighted, at mapapansin ninyo, umikli na lamang yung naging pagwawasto rito. Well, obviously, kasi etong mga bahaging to, yung mga pananalita na ito, maaari rin naman yan na hindi isali. Kasi parang ano na siya, flower na kumbaga sa inyong ginagawang teksto. Maaari namang direktang sabihin yung nasabing pagpapakahulugan ng bahaging ito. So, direktang sabihin na kung ano yung nais iparating. Yung nasa ika-14 na siglo, dapat may dash yan. Okay, yung mga pangalang pantangi naka-italisado, yung balarila, yung pagbabaybay, at yung wastong istruktura ng pangungusap, dapat ngayon ay marunong kayong kumilates, marunong kayong sumuri, kumbaga, ng isang sulatin base sa technical na aspeto nito. Kasi pag pag-uusapan natin yung pagre-revisa, yung technical na nabahagi,
na aspeto ng inyong sulatin ang siyang tinitingnan ninyo. Hindi na yung nilalaman mismo. Okay? Yung forma, yung pagbabaybay, yung balarila, was ng balarila, yung mga pagbabantas na ginagamit sa iyong sulatin, kailangang matingnan ninyo iyan. Kaya nga, sa linggong ito, pagtutuunan natin ng pansin, tatalakayin natin, pag-aaralan, yung pagsulat ng pinal na pananaliksik at sa bahaging ito, pagrebasa naman at format ng nasabing sulating pananaliksik ang siyang pag-uusapan natin. Okay? So, pag-uusapan natin ngayon yung pagsulat ng inyong pinal na pananaliksik. Ikalawang bahagi na ito. Yung ikalawang bahagi, patungkol sa pagre-rebisa at ang format mismo ng nasabing sulating pananaliksik. Ika nga, ang pagsulat ng pinal na burator ay pinakamahalagang bahagi sa proseso ng pagsasagawa ng pananaliksik. Bakit nga ba na isaad na ang pagsulat ng pinal na burator ang pinakamahalagang bahagi sa proseso ng pagsasagawa ng pananaliksik? Okay, so pag sinabi ninyong pinal na burador na kasi, dyan na nakasalalay ang lahat-lahat ng pinagsikapan ninyong kuhanin na datos, na ipagdugtong-dugtong ng mga tala at iba pa. At narito yung ilan sa mga paliwanag kung bakit mahalaga nga ba yung pinakamahalagang bahagi siya ng prosesong pagsasagawa ng pananaliksik. Kasi sa bahaging to, nasusuri nyo na, nakikilatis kumbaga, kung kumpleto na ang mga ideyang inilakip at kung nasunod ang mga pamantayang inilatag sa inyo bilang mananaliksik. Okay, so nasusuri ninyo, nakikilatis ninyo kung tama na nga ba, na may pagkakaugnay-ugnay na nga ba yung mga datos na siyang nailagay ninyo sa nasabing pananaliksik. And then, hindi lamang yan, inaasahan dito na pinal na ang nilalaman ng unang burador at sumasailalim na siya sa revisyon. Okay, so inaasahan dito na may ginawa kayong unang burador, right? So yung unang burador na iyon ay masasabi natin na sa bahaging to, kasi pinal na siya, sa bahaging to, nagiging sumailalim na siya, kumbaga sa revisyon na ang mga nilalaman nito ay okay na, hindi na kailangang dagdagan, hindi na kailangang bawasan at iba pa. And tiyaking sumasailalim na sa mga karagdagang pagwawasto sa balarila, pagbabaybay at iba pang aspektong pangwika ang isinusulat na sa liksik o sulating papel. Yan ang siyang ginawa ninyo bago ang araw na ito ng pagtalakay. Yung pagrebesa ng maikling teksto na iyon. Makikita natin yung pagwawasto natin sa struktura ng pangungusap, which is maihahambing din natin, maikukonekta natin sa pagwawasto ng balarila. Yung grammar, kumbaga. Hindi lang sa Ingles may grammar. Sa Filipino rin. So yung balarila, tinitingnan, yung pagbabaybay, sakto bang spelling or not. And then yung mga aspektong pangwika. Yung lahat, mga bahagi ng pananalita dapat tinitingnan. Okay? So yan ang bakit nga ba mahalaga yung proseso ng pagsasagawa ng pananaliksik or ng sulating pananaliksik. Tandaan ninyo, dapat tandaan ninyo ngayon, since tumatalakay na tayo sa pinal na pananaliksik, na sulating pananaliksik, tandaan ninyo, ito ay may tatlong bahagi. Introduksyon, katawan, at konklusyon. Miss, tulad rin lang pala siya ng mga isinusulat namin or naisulat naming mga teksto, uri ng teksto, noong first quarter ng ikalawang semestre na ito. Well, yes! Kasi yung mga sulatin na siyang isinusulat ninyo, nakikitaan dapat lahat ng sulatin
ay dapat kakitaan ng mga bahaging ito. Introduction, katawan, and conclusion. Ito yung general. Pero pag buwag-buwagin natin to, himay-himayin natin yung bawat bahagi na ito. Kasi yung sulating pananaliksik ay masasabi nating formal na sulatin at nangangailangan ng wastong pagpupormat ng mga bahaging to. Okay? So, ano-ano nga ba yung nilalaman ng mga bahaging ito ng isang pananaliksik? Okay? So, sa introduction, dito ninyo makikita yung mga naisulat ninyo hinggil sa kaligiran ng paksa, layunin ng mananaliksik, yung thesis na pahayag ninyo, yung kahalagahan ng paksa, yung saklaw at limitasyon ng pananaliksik. Okay? So, yung mga paunang bahagi, dyan natin makikita or yan yung bahagi ng introduction ng inyong pananaliksik. So, kaligiran ng paksa, yung nature, kung bakit napag-aralan at bakit nag-come up mo na paksa. And then, yung layunin ninyo bilang mananaliksik. And then, yung thesis na pahayag ninyo na ipapasok nyo rin dyan. Bakit mahalaga yung paksa na iyan? Or bakit pinag-aaralan yung paksa na iyan? Ano yung saklaw at limitasyon niya? So, yan ang makikita natin sa introduction. Sa katawan naman, dito makikita natin yung mga kaugnay na pag-aaral o literatura. Yung sa practical research ninyo ay RRL. Then, disenyo at paraan ng pananaliksik. Also, yung presentasyon at interpretasyon ng mga datos. Makikita rin natin dyan. Okay? So, more or less, ay ang katawan ang siyang pinaka-puso ng tatlong bahagi na ito. Kasi dyan tinatalakay yung mga datos na nakalap, dyan pinapakita yung mga kaugnay na mga pag-aaral at iba pa. And sa panghuling parte, yung conclusion, dito natin makikita yung resulta ng pananaliksik. Yung lagom, yung conclusion at rekomendasyon. Sa bahaging ito, dito natin kumbaga nakikita yung synthesis, yung evaluasyon, and then yung paghahatol mismo ng naging resulta ng inyong pananaliksik. Okay? So, dito sa conclusion natin makikita yan. As we go on sa ating talakayan, makikita ninyo yung format mismo ng pananaliksik ninyo sa Filipino and kung ano yung dapat ninyong sundin na bahagi kapag magsusulat na kayo ng inyong pananaliksik. So dito, himay-himayin natin. Mga bahagi ng pananaliksik, kanina natalakay natin or binigyan ko kayo ng overview kung ano yung mga bahagi ng isang pananaliksik as pangkalahatan. Yung introduction, yung katawan, and then yung conclusion mismo. So dito, alamin natin ano yung magiging format na ng inyong pananaliksik na igagawa. So narito yung format ng inyong pananaliksik. So nariyan yung mga paunang pahina, makikitaan ng mga sumusunod. Yung kabanata, una, yung ikalawang kabanata, ikatlong kabanata, hanggang sa ika-4 na kabanata. Isa-isa natin, bawat kabanata, bawat bahagi, bawat bahagi na ito ay siyang pag-isahin natin or kumbaga bigyan natin ng isa-isang pagtalakay para mas maliwanagan kayo. Unahin natin yung paunang pahina. Sa paunang pahina, dito ninyo makikita sa bahaging to yung mga sumusunod. Flyleaf. When you say flyleaf, sa pananaliksik, nangangailangan talaga siya as division, kumbaga. Paalala na yan yung simula and then yan yung panghuli ng paunang pahina na iyan. Okay, flyleaf, when you say flyleaf, yung blankong papel alone. Walang nakasulat na kahit ano. So yan yung flyleaf.
Kasunod na bahagi niyan na ay susundan yung pahina ng pamagat. Pahina ng pamagat, tapos yung pahina ng pagpapatibay, magbibigay lamang ako ng mga halimbawa rito pagkatapos. And then, pasasalamat, talaan ng nilalaman, talaan ng mga talahanayan or graph. Okay? Talahan na yan yung mga tables na ginagawa ninyo para mag-interpret ng datos na nakuha ninyo mula sa mga na-survey at iba pa. And then yung abstract and flyleaf again. Reminder. Yung abstract ay ginagawa na sa panghuling parte na ng inyong pananaliksik. Hindi yan isinasagawa sa unahang parte ng inyong pananaliksik. Okay? Masasabi ngayon na ang paunang pahina na ito ay kahit makikita natin siya sa unang parte ng inyong pananaliksik, ngunit ito yung huli ninyong gagawin na pahina. Okay? So, una siyang makita sa format mismo ng inyong pananaliksik, pero last siya ninyo buhaton. Last ninyo siyang i-comply. Kasi, yung pahina ng pagpapatibay, ano yun na yan? Matapos niyang madepensahan ninyo. Yung pasasalamat ay sa lahat-lahat na, pagkatapos na ng lahat-lahat. Talaan ng nilalaman, makikita yan kung tapos na ang bawat kabanata. Maging yung talaan ng talahan na yan. So last niya siya ninyong i-cater. Last niya siyang buhaton. Maging yung abstract. Kasi sa abstract, makikita natin yung overview, yung daloy ng inyong kabuuang pananaliksik. Paano ka makakapagsulat ng inyong abstract kung hindi mo pa nakakalap ang mga impormasyon na kukunin mo sa iyong pananaliksik? Paano mo masasabi na yan yung naging resulta ng inyong pananaliksik sa inyong abstract? So last siyang buhaton. Okay? Pakatandaan. Dumako tayo ngayon sa kabanata 1 or unang kabanata na pinamagatang ang suliranin or sanligan nito. Ang mga suliranin or ang suliranin, dito makikita sa kabanata na ito yung introduction or kaligiran ng pag-aaral o yung rationale ninyo. Okay? Rationale ninyo. Pag-introduce, kumbaga, sa inyong piniling paksa na saliksikin. Paglalahad ng suliranin. Ano yung nais ninyong malaman sa nasabing paksa na ito? Layunin ng pag-aaral, and then kahalagahan ng pag-aaral kung bakit ninyo pinag-aaralan yan, saklaw at limitasyon hanggang saan lang yung inyong limit ng pag-aaral, hanggang sa Divine Life Institute of Cebu, hanggang sa ganitong edad ng mga kabataan, hanggang sa mga estudyante lamang o mga piling kabataan. So, dyan yung inilalagay. And then, yung theoretical or conceptual na balangkas. Okay? So, makakakita kayo pagkatapos ng talakayan na ito ng halimbawa ng theoretical or conceptual na balangkas. Ano yung tungkulin ng balangkas na iyan? Yung outline o yung masasabi nating graphic organizer na magpapakita ng kabuuan ng inyong pag-aaral. Mag-explain, kumbaga, papaliwanag kung ano yung magiging daloy ng inyong pag-aaral. Kasunod is yung mga kaugnay na pag-aaral at literatura. So, kaugnay na pag-aaral at literatura, obviously, dito ninyo inihahanay ang mga kaugnay na pag-aaral at literatura pahinggil sa pinag-aaralang paksa ninyo. Okay? At dapat maiugnay nyo talaga yung mga pag-aaral, yung mga literatura na siyang nakuha ninyo, nalikom ninyo, ay may kaugnayan talaga sa isinasagawa ninyong pananaliksik. And
Matapos makalikom ng maraming impormasyon, maraming pag-aaral, kaugnay na pag-aaral at literatura, dyan na ngayon ninyo isinusulat yung disenyo at paraan ng inyong pananaliksik. Sorry for the dash, hindi yan hiwalay. So, disenyo at paraan ng pananaliksik, eto ngayon, makikita sa kabanata na ito yung disenyo ng pananaliksik, yung mga tinanong or tumugon sa talatanungan, kumbaga yung respondents ninyo, and then ano yung instrumento ninyong pananaliksik. Nag-survey ba, nagpanayam ba, at iba pa. Okay, disenyo ng pananaliksik, kwalitatibo ba siya, kwantitatibo, and so on and so forth. Ano yung ginamit ninyo para mapag-aralan. And then, pagsusuri ng datos. Nariyan rin yan. Ika-4, presentasyon at interpretasyon ng mga datos. So dito na ngayon makikita yung iba't ibang graph ninyo pahinggil sa isinasagawang pananaliksik. Okay? So dito makikita yung mga pag-i-interpret, pag-present na ninyo sa naging resulta ng inyong pananaliksik at yung pag-interpret na ninyo mismo ng mga datos na nakuha. Napapasok ka na dito ngayon ng interpretasyon ninyo bilang mga mananaliksik yung nakuhang datos. Okay? And then, panglimang kabanata, dito yung lagom, konklusyon, at rekomendasyon. Magkakaiba yung tatlo na yan, miss, parang ano lang ang magkatulad. When you say lagom, yan yung buod. Magbubuod na kayo or ibubuod na ninyo sa bahaging ito yung nasabing pag-aaral. Then sa konklusyon, dito naman, ano yung na-conclude ninyo, kumbaga, matapos ninyong ma-interpret, matapos ninyong mapresenta yung mga datos mula sa lumabas na resulta, ano yung ma-conclude ninyo ngayon mula sa inyong pag-aaral. And then, rekomendasyon, which is kung may mga kaugnay, kung may nakita kayo or may natuklasan kayo sa inyong naging pag-aaral na maaaring pag-aralan pa ng ibang mananaliksik, so dyan ninyo isinasalin sa rekomendasyon. And dito rin makikita yung bibliografiya ninyo, yung wastong pagkakasulat, APA, format, and yung appendix. Sa appendix, dito makikita yung kopya ng, kung nag-survey kayo, yung kopya ng inyong survey questionnaire, o yung talatanungan ninyo. At kung nag-interview kayo, yung kopya mismo, maaari din yung kopya ng mga tanong na siyang itinanong ninyo sa kanila. And also, kung nangangailangan ng pahintulot, para maisagawa yung survey, yung letter mismo or yung letter ng pagpapatugot na pahintulutan na mag-survey, isinasali din sa appendix. Okay, dyan makikita yung mga instrumentong ginamit ninyo. And hindi ko na isali pala sa kabanatang to na ilagay yung inyong curriculum vitae. Okay? Yung mga impormasyon, yung impormasyon mismo na dapat ninyong ibigay bilang kayo yung mananaliksik para ma-recognize naman kayo. Now, alalahanin natin yung mga anyo ng akademikong sulatin ngayon. Ano yung mga dapat isaalang-alang sa format, pagpo-format ng inyong isinusulat na sulating papel? Una na aspeto, yung forma. Sa forma ngayon ng inyong isusulat na papel, well-focused sa APA. Kasi yan yung kategorya, yan yung format na siyang angkop para sa ginagawa ninyong pag-aaral ngayon. So, may inilagay lamang akong paghahambing dyan kung ano yung forma, but more or less, sa papel, margin ng papel, ng pahina, ng font, ng espasyo, paghahanay ng teksto, more or less, yung MLA at APA ay magkatulad. Okay? Sa papel,
gumagamit ng 8 by 5 or 8.5 by 11 inches or yung short bond paper na papel ang ginagamit para sa pananaliksik, gumagamit kumbaga dito ng malinis at magandang puting papel na may sukat na yan, 8.5. So yung short bond paper ninyo. Short bond paper yung paglalagyan ng inyong pananaliksik. Then kung margin naman ng pahina, yung pag-uusapan sa MLA, yung dalawa, ang margin ay kadalasang 1 inch yung haba. And then sa itaas, ibaba, kaliwa at kanan, 1 inch dapat bawat pahina. Then sa font, yung font size na gagamitin niyo is 12. Standard yan. 12. And then, commonly used or nire-recommenda na font style is yung Times New Roman, Arial, at saka Courier. Pero sa pananaliksik natin, gamitin ninyo is yung Arial. Okay? Arial, tapos 12 yung font size. And then sa espasyo, dobleng espasyo sa lahat kalakip na yung caption at bibliografiya. Lahat-lahat na bahagi is naka-double spacing. So, malayo-layo yung pagitan ng bawat linya ng salita. Lipo ng mga pangungusap. And then, yung paghahanay ng teksto nasa kaliwa. Ano yung kaliwa? Kaliwa is left. So, nasa left yung paghahanay. And then, dito tayo ngayon. Pag pag-uusapan yung intensyon ng bawat talata and then yung numero ng pahina, pagkaiba na yung dalawa. Konting pagkaiba lang. So, sa MLA, 5 guhit o kalahating pulgada yung intensyon. Then sa APA, 5 hanggang 7 guhit ang intensyon. So, mas taas-taas yung intensyon kaysa sa MLA. Kung ang MLA ganito kahaba, yung APA, medyo mag-add lang siya o 2 kaguhit sa intensyon. Sa numero ng pahina naman, sa MLA, ang bilang ng pahina ay makikita sa kanang itaas ng papel. Nasa kanang itaas. So, sa right side, tapos sinusundan ng apelyido or inuuna yung apelyido, tapos yung bilang or yung pahina or magkabaliktad. Okay? So, and then yung sa APA, ang bilang ng pahina ay makikita sa kanang itaas ng papel. Okay, katang itaas ng papel, tapos wala ng apelyido. Kuha. So, kanang itaas, taas. Sa upper, nakalagay. Tapos iwasan gawin ang sumusunod na paglalagay ng bilang sa pahina. So, yung hamutangan o page 4, malalaki dito, tapos ganyan. Plainly lang na bilang ng numero. Walay tuldok, walay comma, walay mga quotation marks, hindi inilalagay sa panaklong at iba pa. So yung mga ganyan na paglalagay ng pahina, hindi yan angkop. Kung ano yung pahina na yan alone, yung numero mismo ng pahina lang. Wala nang dagdag, walang bawas, walang idadagdag. Okay? So yan yung mga dapat iniisalang-ala sa forma. Ikalawa naman is yung bahagi ng pamagat. Okay? So sa bahagi ng pamagat ngayon, ito yung dapat ninyong pakatandaan. Maaaring, depende na ha, maaaring sabihin na wag na ninyong salihan ng pahina ng pamagat or maaari ding lagyan ninyo ng pahina ng pamagat. Kung sinabi na hindi nalalagyan ng pahina ng pamagat yung title page ninyo, kung sinabing ganyan na hindi na isasali, yung gagawin ninyo ngayon is ganitong format ng inyong pahina ng pamagat. Or ganito yung magiging itsura niya. Kasi 'di ba, pahina ng pamagat, nariyan yung pangalan ng author, pangalan ng guro, tapos yung petsa, yung pamagat mismo ng pananaliksik, and so on. Pero kung hindi man
kayo sinabihan na maglagay ng pahina ng pamagat, huwag ninyong lagyan at ganito na yung magiging itsura ninyo or gawin ninyong ganito yung magiging itsura. So, kumbaga, sa inyong introduction, ito yung makikitang una. So, nasa kanang bahagi, yung pahina ng nasabing papel, and then yung pangalan ng mananaliksik, yung guro, yung asignatura, at yung petsa kung kailan na ipasa. And then, dito makikita natin yung pamagat ng kanyang pananaliksik. And then, diretso na dayon sa introduction ng pananaliksik. Kung hindi kayo sinabihan na maglagay ng pahina ng pamagat. So, alalahanin din dito, half inch yan. Tapos, sa bawat gilid nito ay 1 inch. 1 inch, 1 inch. Tapos, yung lapit ng pahina is half inch. Okay? So, yan. So, ito yung halimbawa ngayon ng paglalagay ng pahina sa MLA. Okay? Sa MLA to, maaring mauna yung bilang or maaari ding maaaring mauna yung bilang or maaari ding mauna yung pangalan or apelyido ng sumulat ng mananaliksik. Okay, so ito yung MLA. Naaadre dapit sa upper right side nakalagay yung nasabing pahina. Pero EPA yung gagawin ninyo, so walang ilalagay dyan or hindi nyo lalagyan yan ng apelyido ng inyong mga bilang mananaliksik. Kasi EPA, yung EPA hindi nilalagyan ng kahit ano. Yung bilang lang mismo ng pahina ang naandyan. Okay, huwag niyong sundin to kasi MLA yan na format. Kung sinabi naman na maglagay kayo ng pahina ng pamagat, narito yung magiging format niya. So, una makikita natin yung pamagat and then suportang titulo. Then, yan ay ang pangalan ng may akla, sinundan ng dahilan ng pagsusumite, and then yung petsa ng pagsusumite. Sa pamagat na bahagi, hindi yung sumusuportang titulo, maaaring wala na yan. Sa inyo, more or less, hindi na yan isasali kasi wala namang sumusuportang titulo mula sa inyong mga ginawang pananaliksik or ginawang pamagat ng inyong pananaliksik. Yan yung magiging format ng inyong pahina ng pamagat. At magpapakita ako, again, ng sample ng ganitong format ng isang pananaliksik, ng buong format ng pananaliksik. Pagkatapos. So, paglalagay ng pamagat, isaalang-alang din yung paglalagay ng pamagat. So, narito, yung magiging itsura ng inyong pamagat. So, ganyan. May mga dapat kayong pakatandaan pagkatapos ng lahat ng ito. So, yan yung magiging format. Narito yung pamagat, kung kanino ipinasa, ano yung dahilan ng pagsusumite, and then pangalan ng mga mananaliksik, yung taon, petsa, kung kailan na isumite. At pakatandaan ninyo sa pagsulat ng pamagat, paglalagay ng pamagat, sa forma, sa ginagawa ninyong technicalities, kumbaga, ng inyong sulating pananaliksik, tandaan ninyo ito. Huwag isulat sa malaking titik yung pamagat. Okay? Lahat, baka isulat ninyo lahat ng titik ng nasa pamagat ninyo, inyong isulat sa malalaki. That's a no-no. Bakit? Paano nga ba nilalagay ng tama yung pamagat? As we go on, malalaman ninyo. Huwag maglagay ng mga paniti sa lungguhit o tuldok sa dulo ng pamagat. Hindi yan isang pangungusap, bagkus pamagat yan, titulo yan. Huwag niyong lalagyan ng mga panipi, quotation marks, mga underline, tapos yung tuldok. Iwasan yan.
And then, ang mga pangalang pantangi tulad ng tao, lugar at mahahalagang salita ay kailangang nagsisimula sa malaking titik maliban sa mga pang-ukol at pangatning. Okay? Kaya kung makikita ninyo, yung mga nire-revisa kung pamagat ninyo, ang mga pangalang pantangi roon ay nakasulat sa malaking titik, yung unang titik ng bawat pangalang pantangi ay nakakapitalize. Pagkatapos, yung mga pang-ukol at pangatnig, kumbaga yung maituturing natin na conjunctions, mga nagko-connecta sa mga salita para mabigyan ng wastong pagkakabuo ng pahayag. Yan yung mga gamit ng pang-ukol at pangatnig. So, hindi na yan isinasali sa paglalagay ng malaking titik sa simula. Pagkos, kung ang inyong pananaliksik, kumbaga, again, yung pananaliksik ninyo ay dapat isulat ninyo mga pangalang pantangi sa malalaki, yung simula lang. Iwasan yung mga pang-ukol na gawin din na i-capitalize. Halimbawa, may salitang sa inyong pananaliksik. Hindi na nangangailangan na lakihan yung titik S dito. Kasi yung tinutukoy nga dito, mahahalagang salita. Okay? Mahalagang salita na dapat bigyang emphasis sa inyong pananaliksik. Hindi na kasali yung mga pang-ukol at pangatnig. Then, kung ang pamagat ay may daglat, kailangang banggitin sa simulang bahagi ng talata ang buong kahulugan ng titik. So, sa introduction ninyo, kumbaga, dapat ninyong i-mention kung unsay meaning atong daglat nga inyong hangbutang. But as much as possible, ay iwasan talaga yung paglalagay ng daglat sa inyong pamagat. When you say daglat, yung mga acronyms, kumbaga. Halimbawa, may DLIC. Huwag ninyong isulat as DLIC lang. Isulat ninyo ng buo. Divine Life Institute of Cebu Incorporated. So, yan. And then, sunod. Kapag babanggitin sa loob ng teksto ang mga pamagat ng aklat, kailangang lagyan ito ng salungguhit o kaya'y gawing nakahilig. Okay, most likely, ang ginagawa nito is nakahilig. Kung, di ba, may mga nakalap kayong impormasyon galing sa aklat at iba pa, kung may pamagat man na aklat na siyang naisali ninyo, sa pagtatalakay ninyo sa inyong introduction, sa inyong pag-interpreta ng mga datos, gawin ninyong nakahilig ito or nakaitalisado. Okay? And then, kung babanggitin nyo naman yung pamagat ng akda na mula sa pahayagan, journal, magazine, mga sanaysay, nilalagay dito is panipi, quotation mark. So, masasabi natin, kanina ka-quotation mark, source niya siya na galing sa pahayagan, journal, magazine. Pero kung nakahilig siya or nakaitalisado, galing to sa aklat. Yan. Dapat ninyong pakatandaan iyan. Lahat-lahat. Okay? So, para masubok ko ngayon yung naging paksa natin sa asignaturang ito, most especially hinggil sa pananaliksik, kasi ito na yung panghuling talakayan natin with regards sa pananaliksik. Nais ko ngayon na you copy this link, exit pass, and then sundin ninyo yung nakatalagang panuto sa inilagay ko sa link na ito. Okay? At nais kong iwanan kayo or pakatandaan ninyo. Isang hamon talaga yung pagsulat ng pananaliksik. But magbubunga naman siya, kumbaga, ng kaalamang titik. Okay? So, I hope na naisa sa puso ninyo yung ginagawa ninyong pananaliksik ngayon. Kung may katanungan, don't forget to chat me or to contact me.
Okay? Salamat sa pakikinig.